Ma, ano po? Ma, si Renz. Oh, ano yan? Nakalaya ka na ba? Nakalaya na ba yan? Baka puga yan. Ma, hindi po. Kaka-release lang niya sa kulungan. Pasensya na po, hindi ko nasabi sa inyo. Parang busy kayo eh. Nakalaya na pala yung magaling mong asawa. Nakalaya na nga po ako. Tsaka, di ba alam niyo naman po na napagbintangan lang din ako kaya ako nakulong? Kahit na pagbintangan ka, kriminal ka pa din. Pumatay ka pa din. Ma, pwede Ma, ba? hindi nga ako yung pumatay eh. Ma, bakit hindi kayo maniwala sa akin? Na hindi yung asawa ko kriminal, hindi siya pumatay. Alam niyo naman yun, di ba? Pag galing kulungan, ganun din ang isip ng tao. Wala ka nang ibabago doon. O ano ngayon ang plano nyo? Saan kayo titira? Dito muna kami, ma. Yun. Yan ang sinasabi ko eh. Ikaw nga tinanggap ko. Siyempre, anak kita. Ngayon magdadagdag ka pa. Wala pa kayong parehong trabaho. Paano na? Ma'am, dodoblin ko naman yung pagkakayod ko para makahanap ng iba pang trabaho habang si Renz wala pa rin trabaho. Alam niyo na, di ba? Eden, gagawa rin naman ako ng paraan para matulungan kita eh. Tsaka ma, magsa-sideline po muna ako habang wala pa ako nakahanap ng trabaho. Dapat lang. Good luck sa'yo kung may tumanggap sa'yo agad pag nalamang galing ka sa kulungan. Kaya baka mangyayari, pabigat lang kayo dito sa akin. Alam niyo matanda na ako, mahirap na rin ako magtrabaho. Pagkatapos dagdag pa kayong dalawa. Ma, parang hindi niyo naman din anak si Renz. Basta, ang importante ngayon, nakalaya na siya. Magtutulungan kami. Tapos tutulungan din namin kayo dito sa mga gastusin sa bahay. Basta sinasabi ko sa'yo ha, ang pension ko sakto lang sa akin. Ngayon, yung pagkain nyo, kayo na bahala maghanap kung saan kayo kukuha o kung paano nyo kukunin. Basta bahala kayo sa pagkain nyo. Hindi ko kayo masasagutan. Ano, naiintindihan nyo? Opo, ma. Mahal, pasensya na ha. Baka mainit lang ulo ni mama. Mahal, naiintindihan ko naman eh. Kahit ako, kung galing sa kulungan yung kakilala o kapamilya ko, di ba rin maging reaction kasi iba yung tingin nila sa mga taong napreso eh. Tsaka, parang di na rin ako nagtataka kung ganun yung tingin niya sa akin. Ang mahalaga naman, mahal, nakalaya na ako. Tsaka pinagbayaran ko yung bagay na hindi ko namang kasalanan o ginawa. Tsaka, gagawa ko ng paraan para hindi na tayo magkawalay pa. Tsaka, maghahanap ako agad talaga ng trabaho para hindi ako maging pabigat dito. Alam mo, may tiwala naman ako sa'yo. Ayun na nga. Nabayaran mo yung kasalanan na hindi naman ikaw dapat, di ba? Kaya, huwag kang mag-alala. Basta nandito ako, magkasama tayo. Walang bibitaw. Okay? Tara na, pasok na tayo para makapagpahinga ka. So yan na nga, mamang. Dami na nating bote, oh. Hanggang ngayon, di ka pa rin nagkakwento. Ano na? Diba nakalaya na yung manugang mong kriminal? Nag-uusapan yung sa buong barangay na nakalaya na yung kriminal mong manugang, aba. Ba? Kaya nga ilang araw na ako ibyerne. Tapos dito pa tumuloy. Alam namang hindi ko tanggapin. Wala rin puputahan yung anak ko. Ako, tayo lang ha. Mag-ingat-ingat ka dun. Baka mamaya pag natutulog ka, bay, tirahin ka na lang. Kaya May nga. pension ka pa naman. Baka mamaya after yun sa pension mo, wala pa naman trabaho. Wala pa ng trabaho. Kaya nga, pabigat talaga dito sa akin eh. Nakasabi ko sa'yo, maging ano ka, attentive ka. Mahirap na, may isahan ka. Ay, naku, Diyos ko po. Yung mga ganyang kriminal, mga halang bitukan yan. Mga lahat gagawin para lang magkapera. Kaya nga. Saka, hindi ako naniniwalang inosente yan. May ba't nakulong, di ba? Kaya nga. Tapos hahanap daw ng trabaho. May tatanggap ba agad ng ganyan? Ay, naku, wala. Walang tatanggap sa mga ganun. Criminal ka, may record ka. NBI mo, police clearance mo, bad record. So, wala tatanggap. Tanga lang ang tatanggap sa mga galing kulungan. Oh, mama, wala tayong alak. Oh, ano ba yan? Baka naman, maglabas ka naman ako nagdala niyan eh. Pabili pa tayo isa. Renz! 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 Ma, bakit po? Aba, ginagawa mo doon? Hapon pa na yata nakahiga eh. Naglilinis po ako dun sa kusina. Nilinis, saksahin ka na. Di ba po? Oo, magsahin ka ha. Ito yung magaling kong manugang ko kwento sa'yo. Nasa yung kriminal? Yan. Yung tattoo mo, doon mo nakuha sa kulungan? Talagang, Siguro. talagang mamang mo? Kaya nga. Bad kriminal? Tinawa naman, kung tayo ba naman ng itsura nito magkakatrabaho sa tingin mo.
Ay, ako. Ay, imposible, Mamang. Ilang beses ko ulit-ulitin sa'yo. Walang tatanggap dyan. Ano, may tumanggap na ba sa'yo? Wala, di ba? Wala pa nga eh. Eh, kasi nga, galing kang kulungan. Pangalawa, hindi ka naman yata naghahanap. Nandiyan ka na lang lagi sa loob ng bahay kung anong ginagawa mo dyan. Ma, maaga nga po akong umaalis eh. Kasi nag-iikot-ikot ako, naghahanap po ako nung pwede kong pagkakitaan. Kaso, wala pa pong tumatanggap sa akin eh. Eh dapat lang, bilis-bilisan mo paghahanap. Ito, Ay, naku, Mamang. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang umasa. diskarte mo kami dun sa tindahan. Mutang ka doon kay Kabebang. Ako na nag-abono niyan. Wala po akong pera. Ma eh. Kriminal ka, hindi ka makagawa ng paraan. Nailigtas mo nga yung buhay mo sa pagkakriminal mo eh. Isang bote lang yan, hindi mo magawa ng paraan kung paano mo kami maiibili niyan. Hindi nga po ako kriminal. Napagbintangan nga lang po ako sa kasalanan na di ko namang ginawa. Tsaka, hindi naman ako makakakuha po ng... Saan po kukuha ng pambayad nito? Ano? Hindi ka makagawa ng paraan? Hindi mo kami maibili niyan doon sa tindahan? Ha? Eh, wala nga po akong pera, ma. Bobo ka ba? Ha? Tanga ka? Hindi ka makagawa ng paraan, hindi ka makaisip. Inalawang na yung utak mo. Inalawang na doon sa kulungan. Bobo sa'yo. Eh, Ano? hindi ko nga po alam kung saan ako kukuha ng pambayad dito. Alam mo, ikaw yung pinakawalang kwentang taong nakita ko. Oo, isang bote lang hindi mo magawan, ha? Hindi mo gumagawa ng paraan? Ma, ano ba yan? Bakit yung sinisigawan si Renz? Eh, Tanga eh! Paano hindi ko sisigawan yan? Ano naging tanga? Papabili lang ko isang bote, hindi magawa ng paraan. Ha? Hindi makagawa ng paraan kung anong gagawin niya. Ma, pwede ba? Tigilan niyo na si Renz. Alam niyo naman wala siyang pambayad, di ba? Bakit yun yung utusan? Kung gusto niyo kayo na lang lumakad doon. Ha? Ako pa rin ang inutusan mo? Ha? Iyan lang ang maiibigay sa akin yung asawa mo. Maibili kami nito, ho? Sa pagtira niyo sa akin dyan, yan sa pabigat yung ginagawa sa akin. Oo nga. Masyado mong binibaby ang asawa mong kriminal. Kaya ganyan yan. Lumalaki ang ulo eh. Ma, hindi naman kami pabigat dito. Kumikilos naman kami. At ikaw, bakit ka nangingialam? Nandito ka lang ba para makichismis? Kung ano nangyayari sa buhay namin dahil nandito na yung asawa ko bagong laya? Hindi mukha ba akong sismosa, ha? Hindi ba? Nag-iinuman kami dito ni Mamang. Hoy, kahit hindi pumunta yan dito para sa chismis, ha? Kalat na sa buong barangay, chismis na kayo! Oo nga. Tingin mo, ha? Maiilihim yan dito sa barangay natin na lumabas na yung asawa mong kriminal? Alam mo ba, tama na to. Eden, hindi ko naman gusto na mag-away kayo ng mama mo eh. Kung may natatago ka pang ibang pera, baka pwede bilhan na lang natin sila, tapos babayaran na lang kita, gagawa ko ng paraan para makabayad ako agad sa'yo. Hindi. Hindi ko gagastusin yung pera ko para dito dahil para makainom din yung babaeng yung dito. Ikaw? Ako sumagot niyan, ha? Sumagot. Para ano? Para makipag-chismis dito sa nanay ko? Malaman mo anong nangyayari? Alam mo, tama na. Sawa na ako. Sige, kung ayaw mo naman kami dito sa bahay, lalayas na lang kami. Oo, sige! Lumayas kayo! Eden, Hindi. Lalayas tayo. Aalis tayo. Bahala na. Mga malaki ang pako ng hayupak na to! Lumayas kayo! Naku, yan sila. Wala namang Huwag na tutulong dyan. Huwag na tayong bumili, Mars. Eh, tama na. Tama na? Ay, Ang bigat-bigat mo Ay, naman. nako. Maman! lasing ako, lasing. Ibaba mo ako, Oh, nahihilo dyan. ako. Sige, dyan. Lasing na lasing ka? Ha? Lasing, lasing. Oo, lasing na lasing. Kasi huwag kang... Masyado kang malakas tumamay. Ano ba yan? Okay ka na dyan? Okay. Ang lambot-lambot ng higaan mo, Okay. Tamang-tama. Yung bagong pambili ng mucho. Okay ka na dyan, ha? Diyan ka na lang, ha? Okay. Oo, sige na. Tulog ka, Membeng. mahal. Bakit naman kasi dito pa tayo pumunta eh? Mukhang pang mayaman lang tong restaurant na to. Daming kumakain, no? Afford ba natin dito? Mahal, hindi naman tayo nandito para kumain. Nandito tayo kasi may kikitain tayo. May isang tao na gustong makita ka ulit. Kikitain? Oo. Sino? Ayun, oh. Ako, kamusta Renz? Kuya. Sabi ko kasi kay Eden, pag nakalaya ka, punta kayo dito. Kasi nakikita ko na yung mangyayari, alam ko papalayasin kayo ng biyanan mo sa pamamahay niya. Kuya. Naninibago ko. Ang tagal kasi natin di nakita eh. Tsaka, ano nangyari sa'yo? Bakit? Big time ka na ha? Eh, mula nung umalis ka kasi sa bahay, sinipagan ko. Kaya ito, itong restaurant na to, akin to. Sa'yo to? Saka- Ito restaurant? Kuya, pang mayaman to. Saka yung kaso mo, ako rin yung umaasikaso mo, kaya ka napabilis yung paglaya mo. Eh, ako rin yung
sa mga kakilala kong kapulisan para mahanap ng ebidensya na wala ka ng talaga kasalanan. Kaya, hindi ko alam paano magpapasalamat sa'yo pero malaking bagay ito para sa akin. Lalo na dito sa asawa ko kay Eden. Wala yun. Tagal mo rin nawala ng bahay eh. Patay ka rin kasi. Ayaw mo humingi ng tulong sa amin. Pasensya na sa mga di natin pagkakaunawa noon. Yun nga, ma-pride ako. Tsaka gusto ko na rin humingi ng sorry kung may mga bagay tayo di napagkasunduan. Tsaka kuya, maraming salamat talaga kasi hindi ko alam anong gagawin ko sa kulungan kung hindi dahil sa'yo. Ikaw pala yung dahilan kaya ako nakalaya. Wala yun. Para saan pa yung pagiging magkapatid natin? Kung meron kang dapat pasalamatan dito, sabihin yun. Ba, araw-araw yan napunta sa akin, nagtatanong ng update. Saka, hindi ko alam, pero sumama na rin nata sa investigasyon yan para lang makuha yung pinaka-ebidensya para makalaya ka. Ako, kuya, Eden, maraming salamat sa'yo. Kasi kung hindi dahil sa'yo, wala, hindi ako makakalaya. Tsaka, kuya, maraming salamat ulit. Utang ko sa'yo yung buhay ko. Wala yun. Bukod doon, kung wala kayong matutuluyan ngayon, pwede kayo sa bahay. Alam mo, miss na miss ka na ni mama. Tapos, kung wala kang trabaho, ako mahirap talaga makahanap ng trabaho kahit naman talaga wala kang kasalanan. Nakakapalit ako. Dito ka muna sa kumpanya ko. Marami kaming minamanage na restaurant dito. Kung mag-manage, kayong dalawa, pagtulungan nyo para naman makapag-umpisa ulit kayo. kuya, ako din po, bibigyan niyo ng trabaho? Ba't naman di kita tutulungan? Hindi mo sinukuha itong kapatid ko. Kuya! Kuya, hindi ko to sasayangin. Eden, kaya natin yan. Pagtulungan natin dalawa. Tsaka dyan naman si kuya para tulungan din tayo. Di ba kuya? Paano? Kumain na muna tayo? Magpapawala ako sa waiter ng pagkain natin. Ha? Sige. Salamat po. Salamat po. Yeah. May trabaho na tayong dalawa. Mahal, di mo naman sinabi sa akin na si kuya pala lahat nung may gawaan to. Pwede sabihin eh. Sekreto malupit yun hanggang sa makalaya ka. Kaya ito na yun. Nangyayari na. Mahal, tignan mo naman. Ibang-iba na talaga yung buhay natin simula nung nakalaya ka. Mahal, ganun talaga siguro pagka pinagpapala ka ng Panginoon. Kasi kung may mga bagay ka na itinanim na maganda, aanihin mo rin na maganda. Tignan mo, yung kuya ko ngayon na tumulong sa atin, nasa US na rin siya kasi ang dami niya na ding branches doon na napa-open. Tapos ito naman yung sa atin, may sarili na rin tayo. Tapos dumadami pa to lalo yung mga sales natin, no? Alam, nakaka-proud ka. Biruin mo yun. Dati hindi lalait ka lang. Lalo na ng mama ko. Mabuti na lang. May tiyaga ka. Tsaka lakas ng loob na matuto sa mga bagay na ganito. Mahal, mas nakaka-proud ka kasi hindi mo ako sinukuan. Tsaka, hindi lang ako yung umaangat dito. Ikaw rin. Tignan mo, congratulations din sa'yo, Mahal. Ang dami mong achievements. Ikaw na yung head ng isa nating restaurant. At tsaka yung mga branches natin. Lalo pa ang dami. Dahil din sa'yo lahat yun. Sa galing mo at tsaka sa talino at tiyaga. Kung hindi naman dahil sa'yo din, na nandyan ka palagi sa akin yung suporta, hindi ko rin yung magagawa. Kaya, congrats sa akin. Sa ating dalawa. Ma? Uy, pumasok na ako ha. Sabi nung guard, diretso na ako dito. Yung sinabi kong nanay mo ko. Ma, bakit po? Ano pong gusto mong pag-usapan natin? Wala naman. Hihingi lang ako ng dispensa sa inyong dalawa. Sa lahat ng mga nasabi ko noon. Kasi napag-alaman ko na hindi naman palang totoong criminal si Renz. May nakapag-ulit sa akin na sa taga-presinto na wala ka nga namang kinalaman. Kaya naman ako napapunta sa presinto kasi nga pinakulong ko si Arian. Kumari kong lagi kong kainom. Ito nangyari sa buhay ko kasi yung salary loan ko for 3 years, ninakaw niya. Kaya wala akong natatanggap na pensyon. Hirap na hirap ng buhay ko. Hindi naman ako para pumunta rito para humingi ng tulong. Kung akin lang, gusto ko nang linawin na makahingi ako ng dispensa sa inyo dahil yun na lang ako sa kulungan na gano'n. Pero alam mo, bago nangyari yun, ako yung dinitain sa barangay. Isang beses ako nakulong kasi nag-away nga kami ni Arian. Ganun pala kahirap rin. Isang gabi lang, parang mamamatay na ako nung nakakulong ako. Lalo ka pa. Ilang taon nang pinagtusahan yung kasalanan hindi mo naman pala ginawa. Ma, masaya ako na natutunan niyo yung mga ganyang bagay. Tsaka masaya ako na nakita kayo ulit ngayon.
pero hindi sa ganitong sitwasyon. Itong anak niyo pong si Eden, lagi nga po namin kayo napag-uusapan tuwing gabi. Sa totoo nga po niyan, gusto ko na po kayong kamustahin kasi kahit papano medyo umaayos na po yung buhay namin. Kaso ito pong anak niyo si Eden, medyo pinipigilan pa ako. Baka hindi pa raw po kasi ito yung tamang oras. Pero dahil nandiyan na po kayo, magandang bagay na to, mahal. Hindi ito yung mama mo. Kayo naman, lagi ko kayong nakikita sa social media. Kasi sikat na kayong dalawa at natutuwa ako para sa inyo. Walang magulang na hindi natutuwa pagka umayos din yung mga anak. Ay, maraming salamat po, ma, ha. Naging proud ka na sa amin. Tama po si Renz. Ako po yung pumipigil na hindi ka muna namin bisitahin. Pero, ma, alam mo, mahal naman kita eh. Mahal ka rin ni Renz kasi ikaw yung tinuturing niyang nanay. Simula nung naging mag-asawa kami. Ngayon, wala namang dahilan para hindi ka namin patawarin, di ba? Tsaka sa totoo po ulit niyan, nakaredy na po yung kwarto niyo sa bahay. Kaya, inaantay lang talaga namin kayo na dumating. Mahal, ito na yung tamang panahon para magsama-sama po tayo ulit. Ako naman okay na rin naman doon sa tinitirhan ko. Talagang sumilip lang ako at pumasyal sa inyo. Ako, ma, hindi po pwedeng ikaw lang po mag-isa. Dapat mo may kasama ka lalo na tumatanda ka na. Isa pa po, ma, hindi ako sanay na makita kang ganyan. Dapat, katulad ka ng dati, yung maganda ka, nangangarte. Kaya, ililibre kita mamaya dun sa salon. Halika na, kumain na muna tayo. Tara, ma.